may moment, sabing momentum, ito yung tinatawag na lakas o pwersa na dapat natin ingatan. Huwag natin pabayaan mawala, ipagpatuloy natin sapagkat kung hindi pa babalik ang Panginoon next year, 2026, papaklasin na itong dingding na ito. Amen. Sasagad tayo doon sa kabilang lugar. Amen. Hallelujah. Sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Diyos ay paglawak. Sometimes may pagbabawas, pero hindi napayag ang Diyos na laging ganoon ang kanyang gawain. May paglawak, may pagpupumiglas, may breakthrough na gustong gawin ang Panginoon. Binabanggit ito sapagkat ang mga ordinary people o mga common people, sila po ay nagiging kontento na sa tinatawag na average. Pag sinabing average, katamtaman, pangkaraniwan. Narito si Ma'am Rose. Yung mga estudyanteng walang pangarap, estudyanteng tamad, okay na sa kanila yung pasang-awa. 74.7. Kaya round of 75. Amen? Ito yung kalikasan ugali ng maraming tao. Majority na ugali ng tao ay gusto nila maging pangkaraniwan lang. Ayaw nila na sila po ay nahihirapan sa isang bagay. Ayaw nila na sila ay masasaktan sa isang ginagawa, isang bagay. At sometimes, dinadala natin sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Panginoon, gusto natin tayo po ay average lang. Pangkaraniwan lang. Katamtaman lang. Ganito na lang. Pero ang tanong ngayong umaga, yan ba ay kalooban ng Diyos? Ang tanong, may nagsasabi ngayong umaga na gusto mo pangkaraniwan ka na lang. 75 lang. Pasang-awa lang. Ang tanong, yan ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Amen? Muna sasabihin ngayong pong umaga, mga minamahal kapatid, nais ng Diyos magdala ng dakilang mga bagay sa ating pong buhay. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay napakalaking Diyos. At gusto niya ibigay ang pinakamabuti para po sa atin. Amen? At meron po isang quotation na gusto ko pong banggitin. Sabi po isang quotation, learn to say no to average and learn to say yes to the best. Matutunan mong pagpasyahan. Hindi mo tatanggapin ang pangkaraniwan, kundi hasabot ka ng oo sa pinakamabuti. Ngayon pong umaga, sa ating talatang babasahin ang aklat ng Lucas chapter 1 verse 30 hanggang 38, may kita po natin dito isang babae na nagsabi ng yes to God, Opo Panginoon, ang nagdala sa kanya ng kanyang magandang destiny. Kaya mga araw ko ngayong umaga sa paksang, best destiny begins with a yes to God. Ang pinakamagandang destinasyon sa iyong buhay ay nagsisimula kapag nagsabi kang, yes Lord, Opo Panginoon. Amen. Basahin natin Lucas chapter 1 verse 30 hanggang 38. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya naging dakila at tatawagin anak ng pagtaas-taasan, at sa kanyang bigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Kasi mag-aalis ang kanya ko magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala pa ng lalaki? Hindi pa ako sisipingan ng lalaki. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At dahil si Elizabeth na yung kamag-anak ay naglili naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan
kaluwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayos ng salita, at iniwan siya ng Panginoon. Sa tagpong ito ay nagsalita ang anghel ng Diyos kay Maria, ito ang plano ko, ito ang gusto kong gawin, ito ang gusto kong mangyari, at gagamitin kita. At sabi ni Maria, yes, Lord. Opo, Panginoon. Yung kanyang sinabi, Opo, Panginoon, ang nagdala sa kanya ng kanyang pinakamagandang destiny. At yan po ating pag-aralan ngayong umaga. This destiny begins with a yes to God. Sino gusto na magandang destiny? Mag-umpisa yan kapag sinabi ko, Opo, Panginoon. Sadali tayo mukot manalangin, hingin natin ang banal na Espiritu ng Diyos ay magsalitang person sa ating buhay. Ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa paitipisan ng banal na Espiritu, salamat po sa bilang ng mga taong ito na yung dinalang maingat. Iniwan pa sa wantala ang mahalaga sa kanilang buhay sapagkat nais nilang pagpasyahan, higit kang mas mahalaga sa kanilang mga iniwan. Ngayon pong umaga, kailangan po namin ng banal na Espiritu upang magsalita personal sa bawat makikinig ngayon pong umaga, makarinig ng tinig na galing sa iyo. Sabayin mo po ang gawa ng kaaway na huwag mo kagambala sa nais mong gawin. Umaasa ko ng pagkilos ko po sa ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Best destiny begins with a yes to God. Ang pinakamagandang tadhana, pinakamagandang destiny, lagi mong sisimula kapag sinabi mo, Opo, Panginoon. Tatlong patutuhanan ang ating pong pag-usapan, yung ating pag-usapan, the yes and no to God of the biblical characters. Natin pantingnan ang mga lalaki sa banal na kasulatan na nagsabing, No, Panginoon. At itindi natin ang mga lalaki sa banal na kasulatan na nagsabing, Opo, Panginoon. Unang titingnan ang mga Bible character na nagsabing, No, Panginoon. Hindi, Panginoon. May sinasabi sa kanilang buhay, pero kanilang desisyon, ang kanilang tugon, hindi po, Panginoon. Una, si Adam and Eve. Si Adan at si Eva. Sinabi natin sa kanila, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy sapagkat walang pagsalang kayo mamamatay. Amen? Sa halip na sumagot ang mag-asawa ng, Yes, Lord, sabi nila, No. Hindi nila sinunod ang tinig ng Diyos, kinain pa rin nila ang bunga ng punong kahoy na ito, at ano nangyari? Nawala sila sa pinakamagandang lugar na hinihanda ng Diyos at naka-apekto sa mga sumusunod na henerasyon at naging apektado po tayo. Bakit? Dahil nagsabi sila, hindi po, Panginoon. No, Panginoon. Ayaw ko, Panginoon. Ayaw kong sumunod na sinasabi mo. Isa pa si Samson. Si Samson ay pinili ng Diyos upang maging hukom ng Israel. Bigyan siya ng katangian ng maging pinakamalakas na lalaki sa buong daigdig sa kanyang henerasyon. Ang sabi lang, ang dapat na obligasyon, responsibilidad ng isang Nazareno, huwag kang kukuha ng babaeng hindi kabilang sa bansang Israel. Huwag kang sisiping sa mga babaeng hindi berhen. Huwag kang hawak sa mga patay. Sa halip sa pag sa Samson ng, Yes, Lord, hindi niya ginawa ito, kundi sinuway niyang Panginoon. Ay ano nangyari sa kanyang huling bahagi? Dinukit ang kanyang mga mata, at siya po ay pinahirapan at naging alipin. Si Esau, kakambal ni Jacob. Napakapalad ni Jacob ni Esau sapagkat siya ipinanganak na panganay na lalaki. At alam niyo yung birthright, nasa kanyang pagkakataon na maging maraming mana sa kanyang ama. Siya ang kasunod na authority at ang pinaka-the best na basbas ay ibibigay sa kanya ng kanyang ama.
Pero sa halip, nasabihin ni Esau na, yes, Lord, pero ang sagot niya, no, Lord. At ang nangyari kay Esau, naging sabay ng bansa at kahiya-hiya ang kanya naging pangalan. Untin pa natin, si Judas, pinili ng Diyos, ginawang isa sa 12 apostol ng ating Kristo. Maganda kanyang destiny. Pero para bagang isang mag-iisip ka alam na ng Diyos na si Judas ay magnanakaw. Sa kanya pa'y pinagkatiwala yung mga koneksyon, mga abuloy. Pero sa isang bahagi, nagbibigay siya ng pagkakataon na huwag mamarkahan si Judas. Papanatili niya ang kanyang dangal, pero si Judas hindi nagsabi niya, yes, Lord, na sinabi niya, no, Lord, at ang kanyang buhay. Hindi siya napapilang sa 12 ang aalipin o trono na itatayo ng Panginoon sa huling araw kung yung kanyang sandali nagdigti siya at lumabas ang kanyang bituka na si bumagsak sa lupa. Amen? Napakarami ng mga lalaki at babae sa Biblia, sa mga naunang mga Kristiyano, sa mga kasalukuyang Kristiyano, na nagsasabi ang Diyos, anak, ito yung gawin mo, anak, ito yung para sa iyo. Pero kanila sagot, no, Lord. At nakikita mo kanilang buhay, ay naging miserable ang kanilang buhay. So, huwag natin silang bigyan ng masyadong importansya. Gusto ko hamunin kayo sa mga lalaki at babae nagsabi, yes, Lord. Yes, oh God. Tingnan po natin si Abraham. Sinabi namin si Abraham, Abraham, umalis ka sa iyong lupain. Umalis ka sa iyong mga kamag-anak. Pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Sabi ni Pastor Boy, walang mapa. Sabi ni Abraham, yes, God. Sa kanya sinabi, yes, God, siya po ang naging ama ng napakaraming mga bansa. Si Moises, sinabi ng Panginoon kay Moises, bumalik ka sa Egypt, ilabas mo ang aking bayan. Bagamat mga tuwing ng ilang panong si Moses, pero sa bandang sabi niya, yes, Lord. Yes, God. At si Moses ay naging isang dakilang leader at naging dakilang leader, dakilang propeta na naging ng kanyang bansang Israel. Si Haring David, batang-bata pa, sabi sa kanya, gagawin kitang hari. Pero sabi ni David, yes, God, at naging dakilang hari itong si Haring David. Si Jeremias, batang-batang kabataan, hindi mo alam pag-asawa sa kabataan pa. Pero sabi sa kanya ng Diyos, Jeremias, tinatawag kita para maging tagapagsalita ko sa matitigas na ulo ng bayan ng aking Israel. Batang-bata, kahit natatakot si Jeremias, sabi niya, yes, God. At si Jeremias ay ginamit ng Diyos makapangyarihang paraan at napabilang siya sa major prophet. Amen? Si Maria sa ating teksto, isipin mo yan. Sabi, ikakasal sa kay Jose. Yan ang pangarap ng mga babae, ikasal sa lalaking minamahal. Nangarap, maghahanda na siya siguro ng trahe di boda. Naghahanda na, nagbibilang na ng ilang guest. Excited na siya. Biglang darating ang anghel. Ay, Maria, magbubuntis ka na. Ha? Ano nung panahon yun? Grabe yung pagpapahalaga sa tinatawag na virginity. Sabi ni Maria, ha? Pagpapagtis ako? Papaano si Sweetie? Papaano si Jose? Pero kahit natatakot si Maria, sabi ni Maria, narito ang Panginoon. Kung ano gusto mong mangyari, yes, Lord, yes, oh God. Ano nangyari kay Maria? Ito na nga, ginawa pang reyna ng Diyos ng mga ibang mga pananampalataya. Sa Apostol Pablo, ang tawagin ng Diyos, hamunin ng Diyos, sabi ni Pablo, yes, God, yes, Lord, at sa pinakadakilang apostol, sa napakaraming apostol, napabilang siya sa mga lalaking bumaligtad ng daigdig upang itama ang tunay na aral patungkol kay Jesus Christ. Ang ating po mga leader, si Pastor Wayman Mitchell, early 1970s, tinawag siya ng Panginoon para magpastor. At sabi lang ni Pastor Wayman Mitchell, yes, God, yes, Lord. Ano po ang nangyari, mga kapatid?
kapatid sa Panginoon. Meron na po tayo 136 nations sa buong daigdig and more than 4,000 churches sa buong daigdig na salitang, yes Lord, yes God. So mga minamahal kapatid, maging ating Panginoon sa Kristo. Sabi ko mga kagabi, habang siya nakikipagbuno sa kalooban ng Ama o kalooban niya, ang sabi ni Jesus Christ, Ama, kung po pwede lamang, huwag ko na magawa kagustuhan mo. Pero huwag ang gusto ko masunod, kundi ang gusto mong Ama masunod. Yes, my Father, yes, O God, at yung ginawang yes ni Jesus Christ, ang resulta, ikaw at ako'y naligtas, na bago ang pihit ng ating daigdig. So makikita po natin ang mga lalaking ito, halimbawang ito, na mga lalaki nagsabi, no to God, at ang miserable ang buhay. At ikalawa nakita natin, mga lalaki nagsabi, yes to God, at nagdala sa kanila na napakagandang destiny. So ikalawa natin pag-usapan, our yes to God will trigger the supernatural. Kapag nagsabi ka ng, Opo, Panginoon, may sinasabi mo sa iyong buhay, may gusto ipagawa sa iyong Panginoon sa iyong buhay, at sinabi mo, yes God, yes Lord. Ito naman ang magbubukas ng mga angat kalikasang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Mga supernatural, mga angat kalikasan, mga hindi kayang gawin ng tao na ang Diyos ang gagawa. So, daanan lang natin, kayo may nag-Sunday school, iba naman. Amen. Sa kapakanan ng mga bago, alam po natin na magsabi si Moses ng yes to God sa kanyang mga ginawa, nakagawa ang Diyos ng mga kalikasan. Imagine, 10 salot sa Egypt ay nakinaranasan dahil nagsabi si Moses niya, yes, O God. Hinati niya ang dagat na mapula at doon dumaan ang ilang milyon na mga Israelita na sinabi niya, yes, O God. Sa disyerto, ginamit siya para magpakain ng kulang-kulang 3 milyon sa pamagitan ng tinapay na mana sa loob ng 40 taon. Kasi sinabi niya, yes, God. Ang mga pugo, hindi po nawala para nila silang makain ng karne. Dahil sinabi ni Moses, yes, God. Walang tubig sa disyerto, pero nagkaroon ng ilog sa disyerto dahil sinabi ni Moses, yes, O God. Madaling salita, ang iyong yes sa Diyos ay nagkakalang ng mga angat kalikasang pagkilos ng Panginoon. Amen. Si Elias, dahil sinabi niya, yes, O God, nakapagpababa siya ng apoy na galing sa langit. Si Eliseo, nasabihin niya, yes, O God, ginamit siya ng Diyos sa napakamaraming makapangyarihang gawa. Katulad ni Pedro, na si Pedro ay nasa bangka, malakas ang bagyo. Amen. Sa kanyang puso, meron pong naririnig. Lumakad ka sa tubig. Kaya sabi niya, yes, Lord. At naglakad siya sa tubig. Amen. Si Pablo, na magsabi sa ating Panginoon ng, yes, O God. Pati damit niya, pati balabal niya, ginamit ng Diyos upang magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng demonyo. Lahat ng pinabanggit ko, ito yung mga lalaking nakakita ng maraming mga angat kalikasang pagkilos ng Panginoon dahil sinabi nila, yes, O God. Opo, Panginoon. Amen? Gusto kong gamitin si Pastor Emil Cordero. Amen? Maganda kanyang kalagay sa Novaliches, Quezon City. Matatag ang church, pinagpapala ang church, maraming itinatanim. Ito isang araw, isinama siya ni Pastor Boy, papunta na ibang bansa. Natutulog ni Pastor Boy, ni Pastor Emil. Sigurado. May dahil si Pastor Boy, bakit po sinasama niyo sa ibang bansa? Hindi naman. Kami na ni Pastor Boy. Umpisa ka ng gaway ko sa Vietnam. Batang-batang pastor, nasa magandang kalagayan, natatakot siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang asawa at pag-anak. Pero natatakot si Pastor Emil Cordero, sabi niya, yes, O God.
na magsabi sila, yes of God. Meron na po tayong 4 na Vietnamese national pastor at meron tayong 4 na churches ngayon sa Ho Chi Minh City, Vietnam, dahil sila ni Pastor Luis Cordero, yes of God. Napakaraming himala. Kukulangan ako ng kasaysayan. Alam mo mga kapatid, 1986 ako po ay tumanggap sa Panginoon Kristo. Buwan pa lang, alam ko ako'y tinatawag na ng Panginoon. Pero ayaw ko. Sagot ko, no God. No. Kaya, minarkahan ako ng Diyos. Ayaw kong tumugon ng yes kay Lord. Marami pa akong pangarap. Gusto ko pang makapagpakasakay ng eroplano. Gusto ko pang makasakay ng barko. Gusto ko pang makapagpatayo ng bahay. Makabili ng sakyan para ikakasal. Susi na lang ang inibigay ko sa Kanya. Pero dahil sa aayaw ko, gumulo yung buhay ko. Na-deform ang ilong ko dahil sa pagtakas ko sa tawag ng Panginoon. Pero 1986, hindi ko na kaya ang pamamalo ng Diyos. Hindi ko na kaya, para naramdaman ko na parang ang hirap ng buhay na malayo sa kalooban ng Diyos. Sana maramdaman ng ilan dito, napakahirap ng buhay na malayo sa kalooban ng Diyos. Dahil bawat galaw mo, para ka nasa kumunoy. Bawat galaw mo, palubog ka ng palubog dahil wala ka sa kalooban ng Diyos. Maaring dumadalo ka paglinggo ng umaga, pero ang tanong, ang buhay mo ba ay gumaayon sa kalooban ng Diyos? Kapatid ko sa ating Panginoon, wala kang pinag-usapan ni Pastor Rico. Magsasalita ako ayon sa leading ng banal na Espiritu. Hindi ka ba napapagod sa buhay mo na lagi ka na lamang kumakalaban, kinakalaban, kumukontra sa kagustuhan ng Diyos? Hanggang kailan ka tatakbo? Hanggang kailan ka tatakas sa paglayo sa kalooban ng Diyos? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo lalabanan ang pangusap ng Diyos sa iyong buhay? Ganun ako, 2 taon. Para ako nasa kumunoy, bawat galaw ko, palulog ako ng palulog. Pero 1988, nagpasya ako, yes God. Yes Lord. Mula 1988 hanggang ngayon, nakita ko kung gano'ng alayo ang pinagdalhan sa akin ng ating Panginoon. Ayun kasi makapagsalita ako ay nagmamalaki. Ang gusto ko lang sabihin na nakakakilala sa akin, pwede niyong pag-usapan. Nung magsabi akong, yes God, yes Lord, naranasan ko, narating ko, ang napakagandang destiny. Ang Diyos ko, ang Diyos na aking pinabanggit, ay iyo rin Diyos. Kung magsasalita ka lang, sa umaga nito sabihin mo, yes Lord, ano man yun? At ikaw ba nakakarinig? Ikaw ba nakakaramdam? May sinasabi sa iyo ang Panginoon. Mula sa pinakamaliit na gagawin mo hanggang sa pinakamalaking gagawin mo, ako'y naniniwala, habang ka nagsasalita, narinig mo may tinig ng Diyos sa iyo. Nagsasabi, anak, gawin mo to. At ano yung pagsasabi ng yes, God? Amen. Ay magkakalang ng mga angat kalikasan. Kung sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, dahil ka nalang bibigyan ng sakit ng ulo sa magulang mo. Di ka ba napapagod yan? Tama na. Matatanda na magulang mo. Hanggang ngayon, itadiro ko sila sakit ng ulo. Bawal. Bumawi ka naman. Ay, sabi ko, wala ko naman sa inyong dalawang ina. Wala ko naman sa inyong mag-ina. Dito ako kitingin. Wala ko si Christian yun. Nakakatiis ka. Ang tagal mo nang dumadalo, sakit ka pa rin ang ulo ng magulang mo. Nakakatiis ka. Nakakatagal ka ng ganyan. Ano ka ba? May puso ka
Mahal ko ang magulang ninyo. Kailan kayo babawi? Kung kailan mamatay ang tatay-tatay mo sa kayo, oh my God! Oh my God! Patawad na naman! Patawad! Patawad! Imo! Passionate lang talaga. Passionate. Hindi mo pa dumating ang sandaling yun? Na nasa kabaong na magulang mo? Saka ka masasabing patawad? Saka mo masasabing magbabago na ako? Saka mo masasabing magtitino ka na? Saka mo masasabing huli na! Pawis ang ginawa. Pawis ang kasi alam mo, nung umusap ang Panginoon, ang desisyon mo, hindi ka salita, no, Lord. No, God, no. Kaya marami ng pangangaral, may mga revivalist na pumunta dito. Kinakausap ka na, no. Kaya ka, no. Kaya ka, no. Ano? No ka pa rin. Makitang angat kalikas ang pagkilos ng Diyos. Kapag nakakita ng himala, maiinip ka. Maboboring ka. Papayag ka naman, papakita ka sa Diyos, tuwilin ko lang ng umaga. Masaya ka na dyan. Pero alam mo, nakakari ka ng tinit ng Diyos. May gift ka. May talent ka. May magagawa ka. Bakit ko magpakita ka isang beses na isang buwan? Bakit naman ka lang umaga pupunta? Ang dami ko nang ginawa sa buhay mo. Bakit? Bakit ka puro lagi ng no ka ng no? Di ba pwede magsabi ng mga baka pati ng tapat? Yes, Lord. Sino? Tumatanda na. Tinatawag kayo ng Panginoon. No, Lord. Naubos na. No ka pa rin ng no kay Lord. Saan mo ubusin ang bubuhay mo? Papayag ka ba? Ako'y ligtas. May pagharap ko kayo, wala ka lang nagawa para kay Lord. Inubos mo yung parang mo sa sarili mo, sa anak mo, hindi ako laban dyan. Dapat lang, pero paano naman si Lord? May pangusap ang Diyos, anak, magpagupago ka na, anak. Itigil mo na yung pagbabad sa cellphone. Itigil mo na yung panunood ng porno. Nadidimonyo ng isip mo. Wala ka ng espiritu ng Diyos. Espiritu ng demonyo ang namamahala sa iyo. Pumusap na Diyos ko. Kumusta ako? Gusto ko sabihin mga kapatid, nakakahinga pa ba kayo? Pahinga na malalim. Hinga. Kasi nakakahiya naman eh. Isipin mo, buhay ni Jesus Christ ang ibinigay para sa iyo. Iniwan niya yung langit para sa iyo. Itatakas ka sa pamakan. Lahat ginawa ni Jesus Christ para sa tapos ikaw. Hayahay ka lang. Salita ng mga warayan. Hayahay. Amen. Ito na, tatapos na. Sa ikatlo. Our yes to God will be a seed to our generation. Ang ating pong oo sa Diyos ay binhi na itatinatanim mo sa kasalukuyang panahon. A seed
for our generation. Tingnan po natin sa ilustrasyon para makita po natin sa gusto natin pag-usapan. Your decision, your yes to God will be a seed for our generation. Mateo chapter 26 verse 6 hanggang 13. Ganito ang sabi. Na nasa bitanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitongin. Lumapit sa kanya isang babae na may dalang isang sidlang alabastro ng konbento na lubang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya nakaupo sa pagkain. Natapwat ang makita ito ng mga alagad ay nangagalit siya nagsasabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito sapagkat ito ay pagbibili sa malaking halaga at may bigay sa mga dukha. Natapwat ng mahalata ito ni Jesus, sinabi sa kanila, bakit niyo binabagabag ang babae sapagkat gumawa siya sa akin ang buting gawa? Sapagkat lagi na nga sa inyo ang mga dukha, natapwat ako hindi lagi na sa inyo, sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan, ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Kaltuan sasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ipaghiro nito sa busa liputan, sasaysayhin ang ginawa ng bahay nito sa pagkalaan sa kanya. Visualize natin, Jesus Christ kasama mga alagad, kumakain sila, may isang babaeng bantulot, nag-hesitate siya, dala niya ang isang alabastrong pabango, ang halaga ay buong isang taong sweldo. Dalawang natalo sa kanya. Marahil, napakahalagang umbento, isang taong sweldo niyo, hindi mo sa mayaman. Ikalawa, nakakahiya. Naging gate crusher ako dito. May kausap si Jesus Christ. May meeting siya sa mga apostol. Pero, pag hindi ko na lang Pasko. Tatalong isip niya. Pero meron narinig ang tinig na yun. Gawin na. Kumakbang ka na. Ibuhos mo na. Yes, God, yes! Eh, pinuhusan na. Pinuhusan na lang. Pero, binagalit. Ano sinabi ng Panginoon? Bakit ninyo binabagabag ang babaeng ito? Ang ginawa niya ngayon ay mabuting gawa. At ang kanyang ginawa ngayong araw na ito ay isang binhi na hindi na makakalimutan ng hanggang sabit-sabing lahi. Ano mga kapatid? Sometimes, nagdududa tayo, nag-aalinlangan, nagdadala tayong isip. Magpiprin ba ako tuwing umaga? Paano yung aking manok? Magpiprin ba ako tuwing umaga? Paano yung kambing ko? Magpiprin ba ako tuwing umaga? Paano mo papagutin sa akin? Magpiprin ba ako tuwing umaga? Paano yung tinda ko? Paano yung gulay? Wala akong pinagawa eh. Namin lang ako. Kasi isang ko kanina, habang nangangaral, may maririnig kang tinig ng Diyos, anak, gawin ko to. Eh, mas nakakatakot yung pagagbang. Yes, bagat ko, Lord. Lord, no muna ngayon. No muna ngayon. Kasi pinagdududa ka, tinatakot ka. Sumama ka na sa evangelism. Amen. Yung mga bigay mo ng flyers, di malaki magagawa. Baka. Anak, mag-Bible study ka na. Anak, magpatuto ka sa mag-anak mo, kaibigan mo, Lord, no muna ngayon. Anak, maging matapat na sa pagbibigay. No, Lord. Nangala ko nung sa lipad, wala mabanggitin, ha? Wala ito, ha? Hindi mabanggitin. Isang kabataan, sinasabihan na mag-text, hindi nagta-text. Ayun, may napadamag ka na ako sa tabi kasi nataling kalsada sila. Ano mong ginawa sa libon? Yung kanya lang. Ang dami naman sa libon ko. Yun ang isang ko nila kinuha. Anong mahalaga sa na kinuha? Katumbas ng mga ninakaw niyang tithes. Wala ko kaya makita pangalan na secret. Pag tinanong nyo ko mamaya katangalian, secret pa rin. Pag wala ng kaharap, sasabihin ko sa iyo. Kailan ka ito matututo?
Kaya nagkakasabi ng yes, God. Pag kinakausap mo, yes, God. Kailan? Malapit na bumalik si Lord na puno-puno ka pa rin ng katuwiran. Lord, you know me, Lord. Kilala mo naman ako, Lord. Lord, alam mo naman. Hindi nga pwedeng ang gusto ng Panginoon, sumagot ka ng yes. Kasi yung yes mo ay isang binhig itinatang sa kasalukuyan at mag-i-inspire at magpapasigla, magpapalakas sa mga susunod na henerasyon. Amen? Ako na lang, pagkakagising pag sinabi ko yung pangalan. No bro, sabi mo sa akin ito na, magpapasto kayo mag-asawa. Sabi niyo mag-asawa, papuhubog kayo ng buhay. Sino ba yung takot? Ikaw o yung asawa mo? Mag-pray. Mag-pray. 11:14 na nga, 11:20 na pala. Tapusin ko na nga. Napakahalaga, napakagandang pagkakataon na tawagin ka ng Diyos. Dahil hindi lahat ay nakakarinig ng tinig ng Diyos. Ulit ko mga kapatid, hindi lahat ng tao ay nakakarinig ng tinig ng Diyos. At mapalad ka na narinig mo ang tinig ng Diyos. Napakagandang pagkakataon. Opportunity rin na ikaw ay hinahamon ng Diyos. Sapagkat ang yung hamon ng siyang buhay at ang tugon mo, response mo na, yes, oh God, magdadala sa iyo na magandang destiny. Anong gusto mong destiny? Destiny gusto ng tao sa lupa? O destiny na gusto ng Diyos sa langit? Nang tumanggi ako sa mga pangarap na panlupa, sabi ko, no. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, matawagin kita, yes, oh God. At ito mga kapatid. O may problema, may pagsubok, pero hindi ako iniwan ng Diyos. Amen? Doon sa Lumen Church natin, doon sa Rivera Building, dalawa na doon umiyak sa akin sa rooftop. Dalawa yun, umiyak sa rooftop. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Nakinig at narito siya ngayong umaga. Pero ako pinapaniwalaan, hindi pa tapos ang Diyos. May magandang plano ang Diyos. Dinilay mo lang yung plano ng Diyos. Pero ang plano ng Diyos nagpapatuloy sa iyong buhay. At doon nang hinihintay ang salita mo, yes. Dahil ang ating yes sa Diyos ang magdadala ng pinakamagandang destiny ng ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yuko natin ating mga ulo, pikit ang ating mga mata sa harap ng ating Panginoon Diyos. Ako po ay magbibigay ng pagkakataon sa mga kapatid, ang mga bisita, first time. Kung meron na first time ngayong umaga na bisita, meron, ay nais ko po kayong anyayahan na lumapit kay Jesus. Bigyan ng pagkakataon si Jesus na mapatawad ka sa kasalanan, may takas ka sa kapahamakan, at madala ka sa buhay na walang mangilan. Ang Panginoon kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Hindi ako nag-aalok ng reliyon. Ang inialok ko, napakinggan mo na yung pangalan. Pero ang aking hamon, personal mo siyang maranasan ngayong umaga. At kumatok sa pintuan ng puso, ikaw yan, nais mong buksan ng iyong puso, sasabihin mo sa Panginoon, yes Lord, tinatanggap kita. May bisita ba kami ngayong umaga, nasabihin mo, yes God, tatanggapin kita bilang Panginoon at tagapagligtas sa akin. Pero ba, pagkataas ng kamay, nasabihin mo, yes God, tatanggapin po ang Panginoon. Salamat sa kami ng pakilumaga. Pakilumaga, nakita ko na namin. Pero pa ba magtataas ng kamay para tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanya? Pero pa ba, mga first time? Doon sa mga nagsabi na, yes God, gusto kitang tanggapin, mali ba kayo maanyaya sa maikling panalangin?
may sasama sa inyo, hindi po kayo hihiyain. Ulitin ko po, hindi po kayo ipinapahiya, hindi po kayo hinihiya, kayo po ay tutulungan. Mag-umpisa na magandang plano ng sa inyong buhay. Sa lagtas ng kamay, mahal po ba kayo maimbitahan, meron po sasama sa inyo upang gabayan kayo sa panalangin? Hindi po kayo hihiyain. Ulitin ko po, hindi po kayo hihiyain. Kayo po'y tutulungan lang makapag-umpisa na magandang buhay para kay Jesus Christ. Salamat sa mga lumalapit. Ngayong umaga manatili tayo na kayo po ang ating puno. Habang may lumalapit sa Panginoon upang tanggapin ang Panginoon sa Kristo. Ngayong umaga, ako po ay nananawagan sa mga kapatiran. Bago pa ang pangangaral na ito, o na mga nakalipas pang panahon, alam mong may sinasabi ang Diyos sa iyong buhay. Alam mong may sinasabi sa iyo ang Panginoon Jesus. Mayroong pangungusap ang Panginoon Jesus. Sa mamang panahon, ang sagot mo po wala ay laging no, hindi, no, wait, Lord. Pero ngayong umaga nagmamadali ang desisyon, yes, Lord. Yes, God. Hindi ko lang kung meron kasing pangungusap na natatanggap ka ngayong umaga. Habang ko'y nangangaral, merong tinig ka narinig, anak, hakbangan mo na ito. Anak, ipinagagawa ko ito sa iyo. Anak, ito yung pinagagawa ko sa iyo. Anak. At ngayong umagang papasakang, yes, God. Tumayo ka sa upuan. Kumanak ka na lugar sa unahan at sabihin mo, Panginoong Jesus, yes, Lord. Sa iyong sinasabi sa akin. Sige. Di ba sabihin natin, tumayo. Alam mo lang, kinakausap ka ng Panginoon. Alam mo, may tinig ng Diyos. Narinig mo ang tinig ng Panginoon. May sinasabi sa iyong Panginoon. At ang iyong sagot ngayong umaga sa iyo, yes, God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Dahil ang ating yes sa Diyos ang magkakalag na mga kalikasan sa buhay po natin. Ang ating yes sa Diyos ang magdadala ng ating magandang destiny. Pero ang ating no sa Diyos, ang kabayaran ay isang malungkot na kalagayan. Hindi ko alam kung sa pamahagi kinakausap ng Diyos. Personal natin kausapin ang Panginoon. Sige kapatid, kausapin ng Panginoon. Hallelujah. Ikaw at ang Diyos ang magkausap ngayong umaga. Dahil hindi ko narinig at hindi ko alam ang tinig na narinig mo galing sa Diyos. Kasi sinasabi, anak, gawin mo ito. Anak, hakbangan mo na ito. Anak, matagal ka nang hinahamon. Matagal mo nang narinig ang tinig na yan. Kausapin ka ng Panginoon. Kung makalimutan, our yes to God will trigger for supernatural. Mga angat kalikasan. Our yes to God will lead us to our best destiny. Sa pinakamagandang destiny natin kung buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh God, tulungan mo po, Panginoon Diyos, ang aking pamagagawang ito, God. Ang favor mo sa kanyang buhay, pag maging matatag siya. O tayuan niya ang kanyang mga sinasabi sa iyo, Panginoon Jesus. At ihanda mo rin ang lahat ng mga bagay, Panginoon Diyos, sa kanyang gagawin pagpapasya. Ihanda mo, Panginoon, lahat. Kakausapin mo, Panginoon Diyos, ang mga importanteng tao na kanyang makakasabay at makakasama sa kanyang pagtugon sa iyong panawagan. Lord, ngayon pa lang ako po'y sumasamo sa iyo ng angat kalikasan, pagkilos sa kanyang buhay. Lord, sa pangalan ng Diyos, ako'y sumasampalataya. May nangyayari, may nagaganap sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong presensya. May nangyayari, may nagaganap. O God, salamat po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus. O God, salamat po, mahal ng Diyos. Thank you, Father God. O shikar robo mo sekanto robo mo kareto. Hallelujah. God, we love you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tayo magsitayo, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa Kristo. Hallelujah. 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 Tayo pinaglilingkod sa isang buhay na Diyos.
omniscient. Nasa lahat ng lugar. Omnipresent na sa lahat ng lugar. Omniscient, nababasa lang ang ating puso at isipan. Kaya sinabi mo ngayon tumawa sa Diyos, nakaupo ka man, nakaluhod ka man, nasa ulan ka man, nasa lulihan ka man. Amen. Narinig ng Diyos ang sinabi mo. Amen. Hallelujah. Paghawakan mo, hakbangan mo, at may gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Walang lugi, walang talo, walang panghihinayaan kapag nagsabi kami sa iyo ng yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon, tayo namin ito, hakbang na namin lakaran ang napakinggan namin ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo buwa ko sa isang gagawin pa, nais ko na lang sa may sakit, may karamdaman, hindi ba kayo lumapit, lahat ng may sakit, lahat ng may karamdaman, mananalangin tayo sa ating Panginoon Kristo. Kaya atras na lang kaunti, yung mga walang karamdaman, walang sakit, tayo mananalangin sa mga may sakit. May karamdaman. Lumapit po kayo, at tayo mananalangin sa ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Praise you, Jesus. O, marami pa lang may sakit. Dami nito. Abuti tayo ng alauna kapag isa sila pati pagpanalangin. Isa ang panalangin na lang. Dami pala. Praise God. May wala ba kayo na hindi iisang kamay ng Diyos? Amen. At wala pala yung distansya sa Diyos kapag ang puso mo ay taos puso yung malapit sa Diyos. Kasi pwede malapit ang ating distansya pero ang puso na malapit malayo sa Diyos. Kakawala isang gagawa gusto mga himala ay umaga. Kaya kung kayo yung mga karamdaman, ito kayo isa-isahin, hindi pa tayo gagawin. Yung inyong pong kanang kamay, ipatong po ninyo sa bahagi ng inyong katawan na may sakit o may karamdaman na gusto nyo makatanggap ng kagalingan. Then ikalawa, ang inyong kaliwang kamay itaas mo sa Panginoon na nagpapakubaba at umakasa nagpapahayag na kailangan ni Jesus, hindi si pastor, kundi si Jesus na namatay ko sa Diyos. At ikatatlo, ulitin niyo yung panalangin na ibabanggitin at sabihin natin kay Jesus yung pagpapatawad sa kasalanan natin at pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin. Then ika-apat, suriin ating mga sarili at ika-apat, magpulit na sa Diyos, magpasalamat at ikalima, suriin natin anong ginawa ng ating kalangitan. Amen? Kung handa na kayo, ikuha ang inyong ulo, ipikit ang mata, sabihin nyo, Panginoong Jesus, narito po ako, lumalapit sa iyo, may pangangailangan, nagpapakumbaba sa inyong harapan, umaasa na ikaw ang may malaking magagawa. Panginoong Jesus, kung may hadlang sa gabal, sa iyong gagawing pagpapagaling, kung ito'y kasalanan, ay akin pong hinihingi ang kapatawaran. Kung may nagkasala sa akin, ay akin na pong pinapatawad ngayong pong umaga. Salamat po, Panginoon. Iunat mo po yung mapagpalang kamay para sa akin at matanggap ko ngayong umaga ang iyong pagpapagaling. Yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Ano man ang kanyang pangailangan, ikaw ang nakakaalam. Lord, iulit yung pagpalang kamay upang magpagaling. Kinakalagan ko siya sa pagpapayot ng kanyang katawan sa pangalan ni Jesus, sa banal ng dugo. Lord, ang kanyang pangailangan at agpuin mo po, mahal na Diyos. Magpakilala ka at magpakahayag sa kanya. Panginoon, ang kanyang sa kanyang bagay ng kanyang victim. Kinakalagan ko, Panginoon Diyos, ang nagpapabigat sa kanya sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Panginoon. God, yan mo na kanyang kalagayan. Ipagkaloob mo po ang pagkakagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, ang panalakit ng kanyang victim sa bagay ng kanyang katawan. Gumaling sa pangalan ng Jesus. Lord, sa kanya pong tuhod, Panginoon, God, ipagkaloob po ang kalakasan, dakilang Diyos. Ipagkaloob po ang kalakasan, bagi sa kanya pong lalamunan, Panginoon. Ikaw po ang gumawa ng himala sa kanya pong buhay, sa pangalan ng Jesus, O God. Hallelujah. Pagkaloob po ang kagalingan, sa pangalan ng Jesus. Ikaw ang
makakaalam, Panginoon. God, sa pangalan mo, Jesus. O God, sa pangalan mo, Jesus, sa banal mong dugo. O God, sa pangalan mo, Jesus. Lord God, isa pa, magpakahayag ka sa kanya kung buhay, Panginoon Diyos. Lord God, the fresh anointing, Panginoon Diyos, ikaw mo sa kanya. Sa pangalan mo, Jesus, sa banal mong dugo, Panginoon. Lord, ang kagalingan para sa kanyang baptize, sa kanyang bukod, Panginoon. Panginoon Diyos, sa pangalan mo, Jesus, sa mga may karamdaman sa puso, Panginoon, sa bagay ng kanilang katawan, inaangkin ko, Panginoon, ang ginawa mo sa kanilang buhay. Nagpupuri kami at nagpapasalamat ngayong umaga sa pangalan mo, Jesus. Amen. Pasalamatan natin ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Praise God, praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Meron. May pinagaling ang Panginoon ngayong umaga. Kay galaw. Galawang katawan, hinga ng malalim. Galawang katawan, tingnan po ninyo, pakiramdaman po ninyo. Hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo ipipli si Pastor. Mapatutulang natin may ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Kay taas ang kamay na tanggap ninyo ang kagalingan ngayong umaga. Meron, praise God. Hallelujah, salamat. Meron, isa. Praise God, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Salamat, may ginawa ang Panginoon sa ating kalabis na. Okay, God bless you. Mamayang gabi, pinapas ng magandang pangaral. Lahat kasi ng salita is maganda. Pero pinihanda ko yung pinakamaganda. Okay, so thank you. At mayroon pa tayong gagawin ngayong umaga.